Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, andito na naman tayo, ang inyong abang lingkod, Char. Ayun, and dito tayo ngayon sa shop ng aking inay. Tinutulungan natin siya sa kanyang munting negosyo. Dito yan sa DF Las Piñas. Ayan. And also, ayun nga guys, medyo natagalan tayo mag-upload kasi sobrang busy. Ayan, napag-uutusan tayo, runner, lahat na ipagawa sa atin, kaya hindi tayo nakakapag-vlog. So, ang tagal din. Last year, siguro yon, nasa Laguna pa ako. Laguna, tapos nagbabakasyon, ganyan. So, anyway, yun nga guys, may konti lang akong maishashare. Di ba naalala nyo, mandali, maingay yung electric fan sa likuran. Basta tabi ko. Likod talaga eh. Ayun. So, ang ishashare ko sa inyo, yung naalala nyo is, dati may karelasyon ako na foreigner, yung puti, ganyan. Kaso mo, syempre, wala namang permanente sa mundo. Yan. So, may mga problema, darating talaga na hindi inaasahan. So yun na nga, nagkahiwalay kami, and may dumating rin naman na panibago, foreigner pa rin. Ayan, so ewan ko ba, yan yung ano ko, yung aking love life. Kaya ako naman siya hiniwalayan kasi mahirap kasi guys ipilit kung ayaw na ng tao, diba? So hindi naman natin siya pinilit. Kumaga parang pinalaya ko na rin kasi the more na gusto pa niya, the more lang din na niloloko lang niya ako. So ayoko naman din masaktan, diba? Yung huling-huli mo na sa akto, magdi-deny pa, yung mga ganun. So in a way, ako, mabait naman kasi ako at pala intindihin. Yan, pala intindihin ako. Kaya, never ko siyang, bayan, nababahala tayo kung may customer na paparating. Yan. Anyway, nababahala rin kasi ako, diba? Yung bang parang, gusto mo pang ituloy, pero ramdam mo na kasi na nakakapagod din. Yung nilaban mo diba? Yung nilaban mo yung relasyon ng 11 years. Tapos, masasayang lang ng ganun-ganun lang. So, nakakasama rin ng loob in a way. Kasi, diba? Yung hirap, pagod mo, yung mga puyat mo, diba? Yung tinatanong ko nga siya kung gusto ba niyang dumalaw dito or what. Ang parating niyang sinasabi, hindi daw niya alam sa kapatid niya, sa kuya niya, kasi ang kuya niya yung nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Mahirap din. So, ayun guys. And, yun na nga yung nangyari. So, fast forward, nakita ko yung mga ebidensya na ibinigay sa akin ng kapatid ng aking boyfriend na afam, na foreigner, ganyan. May kapatid yon na talaga namang napakabait ngayon, pero dati hindi. Ubod ng sama sa akin. Kaya sabi ko, bakit may ganon na tao? Malungkot. Kasi nakita ko yung mga ebidensya, nalungkot ako. Kahit sino naman siguro malulungkot. Kasi din, ang ebidensya rin kasi napakaselan, yung parang nung nakita ko, hindi ko talaga kinaya guys. Yung parang ramdam ko yung, eto na lang yung clue, ramdam ko yung
mga sakit na nararamdaman ng isang asawa na may asawang seaman. Gets nyo na? Hindi naman natin sinasabi lahat na seaman, pero may mga seaman na nagloloko habang meron silang misis na nasa Pilipinas, na meron silang anak, pero pagdating sa ibang bansa, binata. Alam niyo na ibig kong sabihin, guys. Ganon yung nangyari. So, nalungkot ako. Nalungkot. Hindi naman din kasi dapat hayaan. So, ang ginawa ko, kinonfront ko siya ng maayos. Sabi ko sa kanya na kung yan ang gusto niya, makakalaya siya. Ayun, inom muna tayong tubig, guys. Ayun na, tuyuan ng ating lalamunan. Kaya ayun, pinalaya ko siya. Tapos, di ba, sabi nga sa kasabihan, pag merong pait, merong tamis na kapalit. Ayun, awa ng Diyos, may tamis na kapalit. Merong nagpapasaya sa akin na isa rin siyang foreigner. And nagkataon na talagang, alam mo yung mahal na mahal ako kasi nakapag bigay siya ng record message na pinakita niya yung kanyang bahay, na pinakilala niya sa akin yung anak niyang babae. Alam mo, napakabihira nun, guys. Napakabihira na may ganun na lalaki na talaga namang proud na proud siyang ipakita sa'yo yung anak niya, lalong lalo na yung bahay niya. Hinouse tour niya ako dun sa bakuran nila. Siguro susunod sigurong house tour yung loob ng bahay naman nila. Kasi more on dun sa labas lang eh. Oo, pinakita niya sa akin yung pagla-landscaping niya, yung mga ginagawa niya, mga plants na ano, kasi siya plantito. Yan. Yun yung kanyang hobby. Mahilig sa mga pananim. Yan, mahilig siya sa pananim. So yun, guys. And ang edad niya ay 55. Ako naman ay 41. So hindi na yan nagkakalayo, guys. So yun, mga anak. Medyo masalimuot lang, mga nakshit. Pero talaga namang masasabi ko naman na if there's a rain, there's always a rainbow after the rain. O, diba? Ang ganda. Siya yung rainbow ko. Siya yung aking the sunshine after the rain. Yung aking bago. Kasi talagang, alam mo yung galing sa puso niya, mararamdaman mo. Yung kasi, yung ex, talagang ewan ko ba? Basta. At saka masama rin i-compare eh. Basta masaya ako dito sa bago. Masaya ako. Yun lang masasabi ko. Mas masaya. Kasi ramdam ko yung legit na pakiramdam niya. Hindi kaya dun sa ex. At least itong bago is legit na legit yung binibigay niyang pakiramdam at pagmamahal. Talagang legit din na nararamdaman ko rin. Yun. So, in fairness naman din sa aking kalusugan, so tapos na tayo sa love life. Sa kalusugan, dahil hindi nyo ako palubos nakakamusta, ang tagal rin ng panahon. Ayun, nagtitake din tayo ng, meron na tayong tinitake, maintenance. Ayan. Yun yung amlodipine ko, tsaka losartan. Yan yung mga yan. Tapos kapag nag-shoot up talaga na mataas yung BP, nagkakatapres ako sa ilalim ng dila. Yan. So yun yung mga kaganapan sa akin. Kaya ako nagje-jeta talaga. Mahirap guys. Mahirap, mga nakshit.
na talaga naman kailangan talaga anuhan mo, gabayan mo sarili mong pangangatawan kasi hindi na tayo bumabata, tumatanda tayo. Totoo yan. Lahat ng karamdaman, mararamdaman pagdating ng edad na 40. Kaya ang kasabihan, sabi nila, life starts at 40. It means panibagong buhay. Ibig sabihin, sa pagiging matanda. Yan, another step. Yan, yun. Yun yung ibig sabihin nun. Pero, ini-enjoy ko. I want to age gracefully. Ayan, yun ang masasabi ko. Kaya, happy ako. And, nagpapakasaya ako, lalo na dito sa shop. Mga pananim, yan ang tinitingnan ko para ma-relax. Pag pagod na pagod ka, tinitingnan ko yung mga pananim na kulay green para ako'y ma-relax, ma-relax yung mata ko, ganyan. Ayan, so happy ako in a way. Kaya, masasabi ko talaga blessed. Kasi, yung hindi na ako naghangad, alam niyo yun, hindi na ako naghangad ng napakahigit, wala. Nagdadasal lang ako na na sana malagpasan ang ganitong paghihirap sa buhay, na pinagdadasal ko yan siya na malagpasan. Kasi sa totoosin, pag pinagdarasal mo ng taos puso, maririnig ka ng Panginoon. Kaya yun, love na love kong Panginoon, dahil hanggang ngayon nandito pa rin ako sa mundo, diba? And every gising is another blessing. Ayan din. So yun guys, so yun ang kaganapan sa akin. Sa mga susunod din na vlog, sige, iba-vlog natin yung kanyang pagdating. Iba-vlog natin yan. Wala pa ganong tentative na, or wala pang naseset na buwan kung kailan siya darating. Basta ang sabi lang niya, uuwi siya dito para i-meet na ako para sa akin, para kami magsama na, ganyan. So yun ang sabi niya sa akin. So waiting lang tayo. Ayan, so mga Nakshia, thank you. At sa mga bago pa, mga nanonood, please subscribe na rin. Hit mo na yung notification bell din. Salamat. And like button. Ayan. So, kung silent viewers, salamat din. Ayan. Subscribe na kayo. Thank you. And God bless. See you all. Bye.